na rosas na mabubuo lamang ang isang bulaklak ng rosas na ito sa darating na pabalik na panimula ng ating mahal nating Pangulo Joseph Estrada bilang Pangulo at ng ating mahal nating dating Pangulo Gloria M. Arroyo bilang pangalawang Pangulo ng kapaloob ito sa mga sagradong buwan at araw ng kaganapan sa ating inang bansang Pilipinas, ang lupang pangako, na magaganap ang panunumpa ng ating mahal natin dating Pangulo Joseph Estrada at ng ating mahal natin dating Pangulo Gloria Arroyo sa ibabaw ng entablado ng Luneta, Quirino Grandstand, Manila, ang pabalik na panimula nilang dalawa sa harap ng ating mahal na punong maestrado Lourdes Sireno, na ito ay sasaksihan ng buong sambayan ng Pilipino sa darating na ika-25 buwan ng Abril taon 2013, ang nakatakdang ikalawang kaganapan na itinakda upang manungkulan muli sa ating pamahalaan ang ating mahal natin dating Pangulo Joseph Estrada bilang Pangulo at ang ating mahal natin dating Pangulo Gloria Arroyo bilang pangalawang Pangulo ng ating inang bansang Pilipinas, ang lupang pangako, na ang kanyang mga taong mga nilalang ng mga makasalanan na may kaugnayan sa malaking krus ng pangalawang bangkang papel ay ang mga sumusunod. Number 1, ang ating mahal na Pangulo Benigno Noynoy C. Aquino III ng ating inang bansang Pilipinas, ang lupang pangako, ang siyang may hawak o may tangan ng tuwid na daan. Number 2, ang ating yumaong mahal nating dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., ang may hawak o may tangan ng simbolo ng Diyos Espiritu Santo. Number 3, ang ating yumaong mahal natin dating Pangulo Corazon Tita Cory C. Aquino, ang may hawak o may tangan ng lason dilaw. Number 4, ang ating mahal natin dating Pangulo Joseph Estrada, ang may hawak o may tangan ng eroplanong papel. Number 5, at ang ating mahal natin dating Pangulo Gloria Arroyo, ang may hawak o may tangan ng bangkang papel. Na kung inyong iintindihin at uunawain ninyong lahat ang mga mensaheng nakapaloob sa pangalawang bangkang papel, di ba't dito natin napag-alaman na kahit na nasa kabilang buhay na ang mga magulang ng ating mahal na Pangulo Benigno Noynoy C. Aquino III, ay ang kalapati na dumapo sa braso't balikat ng ating lumaong mahal natin dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at ang lason dilaw ng ating lumaong mahal natin dating Pangulo Corazon Tita Cory C. Aquino, ay pareho silang kasama sa mga mensaheng nakapaloob sa bangkang papel na nangangahulugan na itanim ninyo o ikintal ninyo sa inyong isipan na walang imposible sa Diyos na may lalang sa ating lahat, na habang may buhay hanggang sa dumating ang kamatayan ng kanyang mga taong mga nilalang dito sa mundong ibabaw, ay magpakailanman kapiling niya sa langit at lupa ang kanyang mga taong mga nilalang dito sa mundong kanyang nilikha, na kaya ang mahal na ama't ina ng ating mahal na Pangulo Benigno Noynoy C. Aquino III ay lubos na nakikiisang sumasang-ayon sa nakatakdang ikalawang kaganapan na itinakda. Ang mga mensaheng nakapaloob sa pangatlong bangkang papel. Nakapaloob sa mga mensahe ng pangatlong bangkang papel ang dalawang dilag na gaganap sa darating na spiritual government sa ating inang bansang Pilipinas, ang lupang pangako, na ang dalawang dilag na ito ay ang ating mahal na Jesus S. Viudalipo at ang ating kagalang-galang na Senadora Loren Legarda. Dito nyo makikita at mababasa ang hugis triangulo ng pangatlong bangkang papel. Makikita at mababasa ang kalapate na simbolo ng Diyos Espiritu Santo na pinatangan niya sa ating yumaong mahal nating dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na may lasong berde. Dito nyo makikita at mababasa ang apat na sulok ng daigdig, hilaga, silangan, timog at kanluran. Dito ninyo makikita at mababasa ang sikat na liwanag ng araw na pinatangan niya sa mga kabataan, na ito ay pangungunahang hawakan ng dalawang dilag sa darating na nakatakdang ikalawang kaganapan na itinakda. Dito nyo makikita at mababasa ang lasong berde, na ito ay nasa parting iba ng pangatlong bangkang papel
na ito ang sagisag ng pag-asa ng mga kabataan. Na ito ang dalawang malaking liwanag ng pag-asa na nakapaloob sa mga mensahe ng munting bangkang papel ng lasong berde na sagisag ng pag-asa. Ito ay gugupitin ko at ilalagay sa may gitna ng pangatlong bangkang papel. Ng pangatlong bangkang papel, ito ay dahan-dahan kong titiklopin at dito niyo makikita at mababasa sa loob ng pangatlong bangkang papel ang simbolo ng Diyos Espiritu Santo. Dito niyo makikita at mababasa ang pangalan ng ating mahal Jesus sa Biyuda Lipo at ng ating kagalang-galang na Senadora Loren Legarda. Ang dalawang dilag, ito ay makikita at mababasa ninyo lahat sa tiklop ng pangatlong bangkang papel na silang dalawa ay nasa kaliwat kanan ng hugis triangulo na nasa loob ng pangatlong bangkang papel. Nang dalawang dilag na ito ay pinagpala niya na mapabilang sila sa mga dilag na gaganap sa darating na nakatakdang ikalawang kaganapan na itinakda. Dito ninyo makikita at mababasa ang salitang spiritual government sa may sikat na liwanag ng araw. At makikita ninyong lahat na ang pangatlong bangkang papel ay magiging eroplanong papel. 3 persona, ang mahal na Diyos Ama, ang mahal na Diyos Anak, at ang mahal na Diyos Ina. At magiging kalapate ang simbolo ng Diyos Espiritu Santo na may tunog ng pagakpak ng pakpak ng kalapate. Dito ninyo makikita at mababasa ang larawang hugis bangka na may anyong letrang D na may hugis triangulo na simbolo ng Diyos Ama, na ito ang ating unang hinahawakan na pag ito'y pinakakawala natin sa umaagos na tubig pag panahon ng tag-ulan. Dito ninyo makikita at mababasa na ang letrang D ay may kabuang salitang dilag na ito ay ang kaugnayan sa nakatakdang ikalawang kaganapan na itinakda. Na ito ay mababasa ninyong lahat sa nagsasaad ng matantumot matalos sasabihin kong tibogos. Uturing anak ng Diyos, balang aray mananaog, titignan ang sansinukob. Tatahan sa alapaap, puting lalo at busilak, sa kanan ng amanliyag, magluluklukan ng dilag, siyang huhukom sa lahat. Ang mga mensaheng nakapaloob sa pang-apat na bangkang papel. Nakapaloob sa mga mensahe ng pang-apat na bangkang papel ang numerong 39, ang numerong simbolo ng ating mahal na Diyos na may lalang sa atin lahat, na ito ang hawak o tangan niya sa kanyang kanang kamay. Dito ninyo makikita at mabasa ang 3K na nagmula sa numerong 39 na nakasulat o nagsasaad ng kapit kamay ang ating tunay na kapayapaan na matagal na natin itong inaantay-antay at inaasam-asam na dumating na ito sa ating buhay. Dito ninyo makikita at mababasa ang larawan ng 3K sa isang sinisimbolo nito ang simbolo ng 3 kabataan na ang kailangan lamang ng bawat mag-asawa na maging supling o anak sa kanilang buhay pamilya ay 3 lamang upang maiwasan nilang mag-asawa ang daan ng mga kahirapan sa kanilang buhay at pamumuhay. Dito ninyo makikita at mababasa ang larawan ng numerong 39 na pinagmulan ng 3K na ito ang pinatangan niya sa bawat pamilya na pinalalagay niya sa isang kwadro upang isasabit natin ito sa dingding ng ating tahanan, na ito ang magsisilbing tanikalang kabit-kabit na magbibigay ng magandang pagsasama ng bawat pamilya na kanyang mga taong mga nilalang dito sa mundong ibabaw. Dito ninyo makikita at mababasa ang 4 na sulok ng daigdig, hilaga, silangan, timog at kanluran. Dito ninyo makikita at mababasa ang kapit kamay na nasa kaliwat kanan ng isang krus, na ito ang pintuan ng pag-asa ng ating anak. Mga anak, ang mga kabataan na makikita at mababasa ito sa may bahaging itaas at ang nasa may bahaging ibaba naman ng isang krus ay dito naman ninyo makikita at mababasa ang katagang ang ating pag-asa ng buong sandaigdigan.